So ngayon, let's talk about si Cher. No? Sabi nila, si Cher daw ay isang tawag nito, snakehead pa ang tawag nila. So, okay. Ang ano nito, ang sinabi ko the last video ko no na si Cher ay isa siyang Nepalese na pinaaral ng mga magulang sa Singapore. Yung mga magulang ni si Cher ay mga professor sa Nepalese. So doon po si Cher na imbitahan sa Singapore. Noong 2001, doon po siya naka-attend ng panambahan sa Singapore. Tapos nag-join siya ng MOS 2001. At 2002, umattend siya sa youth camp sa Davao. Tapos 2002, natapos yung kanyang diploma, yung kanyang kung ano yung pinag-aralan niya doon sa Singapore. Tapos 2003, nag-decide siya na mag-worker. At nung nag-worker na siya po yung walking Bible ni Mang Kanor. 2003 hanggang 2004, grabe to, resume tong pinasa sa akin. Grabe to si Cher, magpasa ng resume. So, January 2003 hanggang July 2004, nag-aral siya, Bible school sa Singapore to stay legal, para maging legal kasi ganon ang ginagawa sa kingdom eh. Kapag nasa ibang bansa ka at pasok na yung iyong visa, papaaralin ka. So yun, pinapaaral siya doon kunyari sa Bible school sa Singapore, pero nagtitinda pa rin sila ng suman, ng mga fundraising, no? At mga pulboron, cupcake, kung ano-ano pa yung mga paninda. So 7 days a week yun doon. Tapos July 2004, was instructed to move to Davao City daw. So ngayon, pagdating niya sa Davao City, naging IT department head po si Cher. Kasi may utak tong Nepalese na to eh. Kaya galit na galit si Mang Kanor. So, siya, IT department head. Inamin din to ni Loren sa isang video niya. Tapos, he started to join the multimedia ministry. Join in the TV program, naging translator siya ng preaching ni Mang Kanor from Nepali to Hindi to English, no? From Bisaya kasi si Cher alam niya kung paano magsalita ng Bisaya, ng Tagalog, ng English, ng Nepalese, ng Hindi, no? So yun ang translation ginagawa niya for Mang Kanor. In 2005, naging panelist siya sa Give Us This Day. So, kasama siya sa show ni Mang Kanor na Give Us This Day. Tapos, memorize na niya yung Bible. So, kaya naging walking Bible siya ni Mang Kanor. So, in 2009, 2010, naging siya, kung saan si Kibuloy sa mga preaching ni Kibuloy, siya na yung Bible ni Kibuloy, no? Tapos 6 months all these years, so yung allowance niya, meron pa palang allowance dito. All these years daw, yung allowance niya monthly 200 pesos. So 200 pesos monthly. Tapos, in 2007, went to Manila for MOS. Naging leader daw siya sa MOS, sa CGF. Tapos, extensive caroling sa mga subdivision kasi sa Manila, yung mga leaders na nangangaroling, no? And then, 2011, naging head siya sa department, IT department, meantime handling all the foreign guests. So siya yung entertainer ng mga foreign guests, Bible reading, technical support for concert tour. Tapos naging host din siya sa mga ni Kibuloy, ni Mang Kanor, sa kanyang mga program at sa kanyang mga panambahan. So, started going to Holy Cross in 2013
to study masters because ACQ Bible College needed qualified teacher. So pinaaral pala siya sa Holy Cross 2013 para magmasteral. So nakakuha siya ng scholarship sa Holy Cross at saka sa Kingdom ni Mang Kanor. And no, sa Holy Cross nakakuha siya ng scholarship. Yung Kingdom ni Mang Kanor hindi pala nagbayad, no, sa kanyang sa kanyang masteral doon sa Holy Cross. Then natapos niya yung masters niya with A. Matalino to si si Shere, kahit puno ng responsibility. Naka-A pa rin siya doon sa Holy Cross. So in 2015, naging head siya ng aviation ni Mang Kanor. In 2016, na-establish yung Apollo Air dahil sa effort ni si Sher. Tapos naging siya, nagkaroon sila ng mga income from Apollo Air kasi yung yung helicopter ni Mang Kanor parang ginawang business, no, nagpaparent sila, si Sher yung nagma-manage doon. Tapos started hearing about the sexual abuse daw in 2015 and slowly started to connect the dots. So in 2015 pala na meron na siyang mga naririnig na mga sexual abuse sa mga pastoral. At nag-i-investigate na siya habang nasa loob siya ni Mang Kanor. So in 2018, he was appointed as board of administrators and had greater contribution to the ministry. So yun ang niya. Now 2019, yung monthly allowance daw niya 10,000 pesos. Sa lahat ng mga responsibility niya, 10,000 pesos yung monthly niya, no? So yung active responsibility niya at that time, before siya umalis, ay naging member of board of administrators. Nag-manage siya sa multi-billion aviation department ni Mang Kanor. Head siya ng IT department, head din siya ng Apollo Air, at saka VIP guest manager, teacher sa Bible school, host ng major programs ni Mang Kanor. Pero nung umalis sila, itong mga to, from Sisher to Canada, wala silang nagawa sa loob ng kingdom ni Mang Kanor. Puro daw sila pabadlong at puro sila kawatan. So tingnan nyo guys, tingnan nyo kung gaano magpoison si Mang Kanor sa isipan ng mga tao, isipan ng mga members. Bakit ginagawa ni Mang Kanor to? Para kamunghian ng mga workers, ng mga members, itong mga to. Kasi ayaw ni Mang Kanor na makausap niya ng mga tao, ng mga members o workers. Kasi kapag nakausap nila, ma-enlighten. Kasi there's two sides of the story, sometimes three sides. You know, one side ni Mang Kanor, one side sa kanila, at the right in the middle. Ang nangyari kasi, si Mang Kanor, katulad sa akin ang tagal ko nang nawala doon. Pero pinagbawalan pa rin ako na makipag-connect sa mga workers na lumabas. Hindi na naman ako member. Ngayon, nung nalaman nila na I was connected with these people, no? Kasi nga sabi ko, humingi sila ng tulong sa akin. And I cannot, no, hindi ko naman sila pwedeng ayawan kung meron tayong magagawa. Diba? Ngayon, sabi, magnanakaw daw sila. Paulit-ulit na lang, magnanakaw. Walang nagawa sa kingdom. Ang daming privilege na binigay sa inyo. Tapos, ganon ang ginawa niyo sa kingdom. Kasi sa kanila, biniblame nila ang mga nangyayari sa kingdom sa pamilyang ito. Sila daw ang dahilan, inside job daw. Yung nangyari sa Hawaii na nasis yung pera ni Kibuloy doon, dahil daw dito sa pamilyang ito. Paano naging sa kanila galing na kasama pa sila ni Kibuloy? No, hindi nag-iisip. Iba talaga yung mga nila, yung mga mentality, yung mga analysis nila, hindi magkatugma-tugma. So ganon ang story nito. You know, si Senator Tulfo, siya ang una kong nilapitan. Sa kanya ako nag-send ng ng mga messages, mga email, pero I've been ignored.
So ibig sabihin talaga si Tulfo, okay lang 'yan pagdating sa mga yung magandang tawag nito, yung magandang story ba, yung makapag-benefits sa kanila. Pag-usapan natin yung mga Canada kasi they are very, grabe yung smash nila sa mga Canada. Kay Nelly Canada, kay Greg Canada. Ang tagal, ilang taon din nilang in-smash ito sa social media. But I want to give the clarification sa mga hindi nakaalam kung ano ang mga nangyayari. Kasi ang style ni Mang Kanor ganito. Kapag lumabas ka doon, lalo na kapag ikaw ay malaki ang responsibility mo, malaki yung role mo sa kanyang kingdom, pag lumabas ka po doon, ikaw po ay magnanakaw, ikaw po ay unod nun. Kung babae ka po, ikaw ay magnanakaw at magnanakaw, tumboy, at mga tawag nito, pukpok or slut. So, yun ang tawag ni Kibuloy sa mga lumabas doon. Sa mga lalaki naman, magnanakaw. Yun paulit-ulit yun, magnanakaw. So ganon ang yun ang sinasabi ni Kibuloy nung lumabas itong yung Canada family, ang tawag sa kanila magnanakaw. Ngayon, bakit sila naging magnanakaw? Yun ang i-search natin. Meron bang katotohanan ang allegation ni Kibuloy na magnanakaw sila? Itong mga Canada, 20 years yung si Kuya Greg sa Villamor days. No, Villamor, yun yung time na hindi pa Kingdom of Jesus Christ. Ano pa sila sa UPC pa. So andoon na si Nong Greg. At yung si Ate Nelly, isa siyang OFW sa Hong Kong. She was faithful, but year 2000, yung time na pag-alis ko, nag-worker sa Atenelli. So, she decided to go to Davao at nag-worker ang buong family nila, no? Tapos, 10 years ago, si Kibuloy asked Greg Canada to run as barangay chairman sa Tamayong. So, ngayon, ito naman si Kuya Greg nanalo as barangay chairman. Kasi, yung mga flying voters ba, yung mga workers ni Kibuloy, ganito kasi ang style doon eh. Nung nandoon ako, bawat election po, yung mga workers ni Kibuloy, kahit saan ka man sa panig ng mundo, pinapauwi ka po, mag-vote ka. Kung meron siyang favorite na na katulad nung kay Digong, nung tumatakbo si Digong as mayor sa Davao, lahat po kami, kahit hindi ka po registered sa Davao, pinapapunta po ni Kibuloy sa Davao para mag-vote kay Digong, kay PRDD. So ganun po ang ginagawa niya sa mga favorite na niya, na mga tawag nito politicians, tinatawag na flying voters. So ganun po ang nangyari kay Nong Greg. So nanalo si Nong Greg doon sa sa Tamayong because ang mga registered doon mostly are workers of Kibuloy sa Tamayong. So during that time, syempre pagka kayo ay barangay captain nung may mga may mga allowance. Ang nangyayari po, yung allowance po ni Nong Greg from barangay captain, napupunta po yan kay Kibuloy. So sa kanya lahat. Tapos yung mga niya, yung mga anak ni Nong Greg, yung dalawang lawyers, si Jel tsaka si Ken, nag-graduate sila sa Ateneo. Pinaaral po sila ni Mang Kanor kasi si Ate Nelly tsaka si Nong Greg doon po nagtatrabaho sa loob ng kingdom ni Mang Kanor. Si Nong Greg Canada ay isa sa close-in bodyguard ni Mang Kanor. Siya po ay brother ni Ingrid Canada na spiritual wife ni Mang Kanor. Ang unang spiritual wife ni Mang Kanor, brother po niya si Nong Greg. Tapos, itong dalawang anak ni Nong Greg ay mga pamangkin po. Isa sa anak ni Nong Greg ay gustong maging pastoral ni Mang Kanor.
gusto ni Mang Kanor na kunin as pastoral. Alam po ni Nong Greg kung anong nangyayari sa loob ng pastoral. Kaya lumabas po sila because of these two girls, no? Na ano nila na mga bata because of these lawyers. Kasi itong mga lawyers na ito, sila po yung humahawak sa kaso ni Mang Kanor, lalo na yung rape, no, na case. Nung sila po, nung hinawakan po nila yung case na rape, during sa investigation po, na-realize po nila na hindi gawa-gawa kasi yung kapag gawa-gawa kasi hindi consistent yung affidavit. Ngayon, because they realize na hindi gawa-gawa, nag-investigate po sila sa loob mismo ng pastoral ni Mang Kanor. Yung mga pastoral po, tinatanong nila. At yung mga pastoral ay nag-confess sa kanila. Kaya, they try to convince their parents na lumabas. Ito po si Ate Nelly, hindi po alam ni Ate Nelly ang mga nangyayari sa loob ng pastoral. Kasi doon po sa kingdom, hindi po pinag-uusapan kung ano man yung mga nalalaman namin, anong nalalaman ng isa, magpamilya man kayo, mag-asawa man kayo, hindi po yan pinag-uusapan. Secret po lahat doon. Hindi po pinag-uusapan, kaya si Ate Nelly wala talagang kaalam-alam kung ano ang nangyayari, no? Ngayon, si Ate Nelly po, Nelly Canada, she was the dean of the JMC. From 2000 po, hanggang nung paglabas nila, it's 19 years na naging dean si Ate Nelly, if I'm not mistaken, no, sa JMC. So siya yung deans doon at siya din yung nag-umpisa nag-start ng McDonald's, tsaka yung ano nila, yung tawag nila yung 7-Eleven. Effort po 'yon ni Ate Nelly. Ngayon po, dahil itong sabi ko nga, dahil itong dalawang anak nila na lawyers ay nag-i-investigate, kasi paano mo ipaglaban yung isang kaso kung hindi ka nag-i-investigate, 'di ba? So as lawyer, isa po 'yan sa trabaho nila. Hindi naintindihan 'to ng mga worker eh. Kasi itong mga worker hindi alam kung ano yung process ng investigation. So ngayon, dahil itong dalawang lawyers nag-investigate, kinonvince yung mga magulang na lumabas. Si Ate Nelly hindi alam na ganun ang nangyayari. Si Ate Nelly ay gustong manatili pa doon. Pero itong dalawang bata, sabi nila, sige manatili kayo dito, kami ang lalabas. Ayaw naman ni Nong Greg na lalabas yung kaniyang mga babae kasi si Nong Greg talaga ang kasama nila na lumaki itong dalawa. Kaya si Nong Greg ay very hands-on pagdating sa kaniyang mga anak. So ngayon, sasama si Nong Greg sa kanila. Si Ate Nelly ang maiiwan. So ngayon, sumama na lang si Ate Nelly at doon pa ni Ate Nelly nalaman lahat kung ano talaga ang nangyayari sa kingdom. Ngayon, nung lumabas po sila, imagine 30 years, more than 30 years, no, si Nong Greg na nasa kay Kibuloy. Ang dala lang po nila ay damit. Yung mga nila, yung mga regalo na galing kay Kibuloy, yung mga mamahaling gamit katulad ng baril, ni Nong Greg, katulad ng mga bags, yung mga sapatos, mga branded, yun po ay bininta nila para pamasahe makapunta ng US at para makahingi ng tulong dito. So ganun po ang stories nila. Pero ang sabi po ng kingdom, sabi po ni Kibuloy, mga magnanakaw sila. At sabi din po nila, sa side ni Kibuloy o ni Kibuloy mismo, na sila daw ang may pakana sa nangyari doon sa Hawaii nung nasis yung kanyang $380,000 at sa loob ng kanyang airplane. Kasama po doon si Nong Greg kasi nag-golf sila doon sa Hawaii nung time na yon. Paano mo ba masasabi na pakana nila kung kasama mo pa yung tao? So lahat ng nangyayari sa kingdom ay biniblame ni Mang Kanor sa pamilyang ito, kay Nong Greg, sa mga Canada at kay Cher.
Ganon po kagalit si si Mang Kanor kasi alam ni Mang Kanor na yung mga secrets niya alam ni Nong Greg. Wala mang alam si Ate Nelly, no? Kasi nga sabi ko hindi sila nag-uusap, pero si Nong Greg alam niya. At si Cher din, yung anak ni Nong Greg na si Ken, ay gusto ni Mang Kanor na maging pastoral, napangasawa ni si Cher. Oh, kaya ganon kagalit si Mang Kanor. You know, we have to broaden our mind. So yan ang side of the story nila, no? So ngayon, magkano ba yung nila, yung allowance nila? So from 2018, no? Before 2018, 1,000 pesos yung kanilang kanilang monthly. Itong dalawang itong bawat isa sa kanila sa mga Canada. So 4,000 kasi apat sila no. Pero after na pumasa sila sa board, yung weekly nila ay naging na 400. 300 to 400 pesos weekly. Yun yung kanilang mga sahod as lawyer na Kibuloy. Pero si Jay, no, sabi ni Jay, 1 million daw yung niya, yung monthly niya para maging tawag nito, consultant ni Kibuloy. So magkano kaya yung yung bayad ng mga lawyers ni Kibuloy ngayon sa SMNI? Bakit yung dalawang lawyers dito lang 300 to 400 weekly? No, nakakatawa ba? So ngayon, yan po ang ang stories nila at while nandoon po sila sa kingdom, kasi ang style ni Kibuloy, pinapangalan yung mga properties kung sino-sinong pangalan. Kasi ayaw niyang ipangalan sa buong organization. Ang pagkakaalam ko po, ang proper way of doing, if you are, if you are a man of principles at honest po tayo, yung mga properties ng isang organization ay ipapangalan po yan sa organization, di ba? Pero iba po doon kay Mang Kanor. Pinapangalan po yan sa iba't ibang individual. At yung ibang properties po ay nakapangalan sa kanila, sa itong mga Canada na to. May mga properties na nakapangalan kay Greg Canada, may properties na nakapangalan kay Ate Nelly, kay Jill at kay Ken. At kay yung, ewan ko kung kay si Cher kung meron o wala, pero ang alam ko sa mga Canada, may mga nakapangalan sa kanila, no? So ngayon, nung umalis tong mga to, kasi nakapangalan sa kanila yung ibang properties, galit na galit si Kibuloy. Kasalanan ba nila kung naipangalan na pinangalan sa kanila yung mga properties? So ang nangyari ngayon, they forged their signature. Oh my goodness, I sleep. Hindi ko dapat sinabi yan. Pasensyahan na, yung ating bibig nadulas. So ganun po ang nangyari. Kaya galit na galit si Mang Kanor sa pamilyang ito. So ngayon, yan ang side sa mga Canada. So ngayon marami pa ang mga family ni Nong Greg doon. Makikita nyo guys, kapatid ni Nong Greg si Ingrid Canada na pinakauna na spiritual wives ni Mang Kanor. Tapos yung kapatid din ni Nong Greg na si Dikdik Canada, another spiritual wives ni Mang Kanor. Oh. 'Di ba walang pamilyahay talaga doon. Winawatak-watak talaga yung family doon sa loob ni Mang Kanor. No, ganyan ang sitwasyon ngayon. Ikaw ba kung matino ang isipan mo, papayag ka ba na isa sa pamangkin mo ay magiging alay din kay Mang Kanor? Buti na lang to si Nong Greg kasi ginamit talaga niya yung puso ba niya sa mga anak niya. Believe ako kay Nong Greg. Nanindigan siya as dad sa kanyang dalawang anak kahit malalaki na. No. So hindi na ialay yung anak niya, hindi naging pastoral. Kung naging pastoral 'yon, ano kaya ang iisipin ni Nong Greg? Alam niya kung anong mga nangyayari diyan sa loob ng pastoral. O yan, kaya ganon kagalit yung side nila, lalo na si Mang Kanor kasi mabubuking talaga siya. Nandito to sa US, isa to sa mga namin, sa mga witnesses namin. Oh. So pasensyahan na talaga Mang Kanor at saka kayong mga minions, pasensyahan na kasi yung mga evidence hindi nyo kayang baliin.
Oh, kahit ano pa yung gagawin niyo, maglimpasay kahit ano pang tawag, Captain Barbell, Captain America, Captain Filipino pa ang tawagin niyo, hindi na mababago 'yan, 'no? Tapos tatawagin niyo pang bakikang, kung, tumboy daw o kung ano-ano pa tawag nila, 'no? Just to discredit or smash these people. Pero affected ba sila? May narinig ba kayo from their side? Wala. Bakit? Because you are nothing to them. Alam nila kung anong ginagawa nila at alam nila kung saan sila nag-stand. At nagpasalamat ako because, sa pamagitan ng mga anak nila, nabuksan ang isipan ng mga magulang. Kasi if it's not because of, Jel and Ken sa kanilang mga realization, sa kanilang investigation, yung mga magulang nila andoon pa ngayon kasama pa ni Mang Kanor o bodyguard, tsaka yung tawag nito, mga tig ni Mang Kanor, tig bit-bit, tigdala ng mga gamit ni Mang Kanor. So ganon ang story. Bakit galit na galit si Mang Kanor dito? Bakit ba kung kayo ba si Mang Kanor, hindi kayo magagalit? Ang lahat ng mga secret nyo, alam ng taong to tapos aalis. So kung hindi umalis to, sinong Greg at saka family niya doon sa Davao, pinatumba na nila ito. Oh, pinatumba na para walang mag-leak. But fortunately, nakarating sila dito and they found a safe haven here. So nagpapasalamat tayo kasi lalong nag-strengthen sa ating pinaglalaban dahil marami tayong mga kasama na talagang malapit na malapit kay Mang Kanor. Yan ang nangyayari sa mga Kanada na lumabas. Ngayon, anong nangyari pagkatapos silang lumabas? Ito, circulated. Ito yung dalawang lawyers na nag-graduate sa Ateneo na inabsorb ng Kingdom of Jesus Christ, naging lawyer. Nag-investigate sa mga kaso ni Kibuloy. Lalo na yung rape case na final ng isang pastoral doon. I am so proud to know these two young women na grabe ang kanilang principles ba, ang kanilang values. Considering yung parents nila, no, halos doon na nag-mature sa kingdom ni Pacquiao. Si Ate Nelia, kilala nyo naman yan, di ba? Si Ate Nelly. Siya yung dean ng JMC for many years. Sinong Greg, Canada, siya yung right hand ni Kibuloy. Kung saan pumupunta si Kibuloy kasama to. Magkatabi sila sa upuan o magkaharap. Kahit saan pumunta. So talagang ang ganda ng buhay, no? Kung isipin mo. Ang ganda ng mga buhay nila. Pero bakit nila iniwan yun? Bakit nila iniwan? Tapos sabihin natin na kasi gusto nilang palitan si Kibuloy, is that even make sense? Iiwan mo yung isang organisasyon dahil gusto mong palitan yung leader. How is that possible? Sige nga, isipin nyo nga. Kaya kung kayo, magbigay kayo ng mga reason, kailangan mayroong mag-make sense ba? Para hindi babalik sa inyo. So, basahin natin to, no? Itong memorandum na sinicirculate nila pagkatapos lumabas ng pamilya na to. Sabi dito, attention, Gregorio C. Canada, Nelia Canada, Pearl, Angel Canada, and Lady Jade Canada, no longer connected in the kingdom. Tapos sabi dito, be informed that Gregorio C. Canada, Nelia Canada, Pearl, Angel Canada, and Lady Jade Canada are no longer connected in the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, by their own choice of not submitting, non-compliance of the disciplinary action, and kingdom spiritual laws under the rule of the appointed Son of God, and for the reason that cannot be stated here. So, when you said the reason cannot be stated there,
That's very vague. It can be anything. So that means they can create stories para lang para lang i-assassinate yung isang character, yung isang tao. And that's exactly what they did. So further, a notice will follow, enumerated the reason being the basis of declaring the the aforesaid person no longer connected in the kingdom. So, ang sabi dito, na-disconnect daw sila dahil hindi daw sila nagpapasubmit. How can you submit yourself sa mga bagay na alam mong illegal? Eh, mga lawyers yan eh. Oh, alam nilang illegal, alam nila kung ano yung legal at saka illegal. Tapos pipilitin mo i-submit, mag-follow, mag-comply sila sa mga illegal na mga practices. Is that even make sense? Sige nga, kung kayo may mga utak, isipin nyo nga. Thank you for watching mga kabayan. Please like and subscribe for part 7.